Kuya. Good morning po, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning. La 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 la. Good morning, Kuya. 5:10 na po ng umaga, July 20, 2016. It's a Wednesday. Yes, it's a very wonderful Wednesday. Midweek. Oo, matatapos na naman ang week. Pero hindi pa, we have 2 more days to go. Kahapon naipit ka ata sa palengke, ha? Oo, nakakaloka. Hindi ka nakabalik, eh. Sobrang traffic kahapon. Ako, I was stuck in traffic. Ay, Mamaya nako. pag-uusapan natin yung traffic na yan. Pero of course, katulad ng ating nakagawian ay sisimulan natin ating umaga ng katanungan. Kasi di ba we all know at sinasabi nga sa atin that God is all for loving and forgiving. Pero ang ating katanungan po ay ano po ba yung kasalanan ang nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Diyos? Yan. Sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Kasalanang nagagawa ng tao na walang kapatawaran sa Diyos, akala nung iba, pag malaki ang kasalanan, yun ang walang kapatawaran. Pag maliit, may kapatawaran. Mali po yun. Ang kasalanan po, kahit maliit, kahit malaki, kung hindi mo sinasadya, napapatawad. Sabi ni San Pablo, 1:13 ng Timoteo, ganito. Magama ng una, ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta. Gayon may kinahabagan ako. Bakit? Sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Pagka nagawa mo po ang kasalanan dahil wala kang pananampalataya, wala kang alam sa Diyos, wala kang alam sa Biblia, napapatawad po yun. Gagaya ni Pablo, kinahabagan siya. Pero pag alam mo na po, tapos sinasadya mo, kahit po maliit yun, pagka araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon ang ginagawa mo, lalaki po ng lalaki, wala rin kapatawaran. Santiago 1:14. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung maipaglihi ay nanganganak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, ay namumunga ng kamatayan. Malaki po yung kasalanan, palaki ng palaki. Halimbawa, sugarol ka. Sugal ka ng Lunes, sugal ka ng Martes, sugal ka ng Miyerkules. Nagsugal ka buong sa linggo, nagsugal ka ng buong buwan, buong taon. Habang buhay sugarol ka, ay wala ka pong kaligtasan nun. Palaki ng palaki yun eh. Akala kasi nila, pagkapasugal-sugal lang, painom-inom lang, napapatawad. Tama, napapatawad yun. Pero pag pinag-uugalian mo ng paulit-ulit, di ka na nagbabago, pakinggan nyo, sa 10:26 ng Hebreo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Tanyo, wala nang patawad yun. Kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Kaya wala po sa laki ng o liit. Ang masama po yung sinasadya na natin. Pero kahit malaki yung kasalanan na pagsisihan mo naman, kinumpisal mo sa Diyos, 32:5 ng awit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Sa English, I acknowledged my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. I will confess my transgression unto the Lord. Sa Diyos ka nagkasala, sa Diyos ka rin mangungumpisal. Sabi sa Kastila, mi pecado ti declare.
y no encubre mi iniquidad. Confesaré, dije contra mis rebeliones al Señor, y tú perdonarás la maldad de mi pecado, sabi ng Biblia. Kaya, alam nyo, ikinukumpisal sa Diyos at saka dun sa tao na pinagkasalahan mo para mapatawad ka rin ng Diyos. Kung kilala mo yung tao, then humingi ka ng tawad. Sabi niya, Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibigay mo sa amin ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang. Gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Para tayo mapatawad, magpapatawad din tayo. Kaya yung pagpapatawad po, batas ng Kristyanismo yan. Forgiveness or forgiving is part of God's will. Para mapatawad, magpatawad ka rin. Pag hindi ka nagpatawad, sa ni Mateo, pakinggan nyo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Alam nyo, isa lang ang dapat nating masigurado. Pag may nagkasala sa atin, dapat magpatawad tayo. Siguraduhin nating marunong tayo magpatawad bago tayo humingi ng tawad. Kasi pagka hindi ka nagpapatawad, di ka rin papatawarin. Impyerno ka nun. Ganun po yun. Sa inyo, Brother Eli Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. I just want to extend my condolences to the family of Jerry Pavia. He lost his, if I'm not mistaken, his eldest son, 24 years old. Math teacher sa Ateneo. Mukhang walang, according to the police, walang kinalaman sa drugs. Pero yung anak, anti-drug advocate. So, ito, isang victim sa Marikina City. Sayang hindi natin nalaman na earlier, guest ni Kuya Monday night, guest ni Kuya pala si Marcy, hindi na. So, anyway. So, I hope they find the killer. Hanggang ngayon, wala pang balita. So, condolences to the family of Jerry Pavia. Jerry's a friend of mine from the Ateneo. Okay. Maraming salamat, Erica. Anong time na ngayon? Siyempre, 5:80 na mga kasangbahay, kaya dapat tayo ay mag-quick meal. That's right! Ikatlong araw, Erica. Ikatlong araw ng ating Ampalaya serye. Third day of bitterness. Yeah, pero healthy bitterness naman, hindi ito nakakasukla. So ano bang bitterness meron today? Ang ikaka-bitter natin ngayon mga kasangbahay ay tortang ampalaya. Tortang ampalaya. Ayo, ano ba ingredients? Okay, meron tayo syempre ampalaya, and then we have egg, garlic, and then sili. Tapos ito what's tomato. This? Tomato, and syempre we also have salt and pepper, and then red onion. Ayan. Yan ang ating mga ingredients, mga kasangbahay, sa paggawa ng tortang ampalaya. Tortang ampalaya. At ito, mga kasangbahay, ang proseso sa paggawa nito. Go! Okay, unang-una mga kasangbahay, ilagay ang ating oil sa ating pan at ilagay ang ating garlic. Tapos yan, halo-halo na ang green chili, tomato at ampalaya, syempre. Ayan, ihalo lamang at ilagay na ang ating salt and pepper to taste. At ilagay na syempre ang ating itlog at ihalo lang yan. At ilagay na ang ating mga ingredients at ibalik sa pan. Ayan, initin lamang, balik ta rin, ay flip, ayan. Okay, para maluto ang ating tortang ampalaya. Yummy! Makain ka ba ampalaya? Actually, I'm not a big fan, pero there was a time in my childhood na kinakain ko siya. Sa sobrang bitterness, nasilaw ako. So ano mas super healthy yan? Super healthy yan. Sana na mga taon tulad mo na mahilig sa cake. Yes, para mabalanse. Yung blood sugar. Okay, yan ang ating quick meal for today. Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Nako, dapat good na good ang morning nyo dahil nakita nyo si Kikay na
nagbabalik dito sa Palengke Price Watch. O diba? At ngayon, naalamin natin magkano na nga ba ang halaga ng ating mga gulay. Ayan, at makakasama natin ngayon si Ate Herminia. Ayan, Ate Herminia. Ate Herminia. Hello! Ate, unahin na natin itong okra. Magkano ito per tumpok? 10. Ito naman mga kasangbahay, ang ating kalabasa ngayon ay naghahalaga sa presyong 30 pesos per. Tapos itong repolyo natin, magkano per kilo? 40. Meron din siya ditong sitaw na naghahalaga naman sa presyong 20 pesos per tali. Yan ang ating sitaw. Tapos talong natin magkano, ate? 20 rin. 20 rin. Ito mga kasangbahay, syempre ang ating eggplant. At syempre, dahil pinulakan tayo ni Ate Herminia magkano ang kanyang mga binibentang mga vegetables, bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning, Kuya. Thank you, Ate Herminia. Okay, mga kasangbahay, mula sa mga gulay, ngayon pumunta naman tayo. Magkano na nga ba ang ating mga isda? Naku, ang daming sariwa akong nakikita. Tanungin nga natin itong si Kuya John, magkano na ang presyo nila? Hi, Kuya John. Hello, ayan. Okay, Kuya, ano nga, dalagang bukid, magkano per? 50 only. Itong galunggong, malaki yung galunggong, magkano yan? 60 pesos. Itong bangus niya, Kuya John ay naghahalaga po sa presyong 80 pesos per tumpok. Tapos ito naman, kung gusto nyo na isang piraso lamang ng bangus, meron din sila 50 pesos naman. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung magkano ang ating mga isda. Siyempre, bibigyan natin si Kuya John ng gift pack mula sa Good Morning, Kuya. Ayan, thank you, Kuya. Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung magkano ang ating presyo ng gulay at isda. O ayan, pasalamat muna tayo muli sa pamunuan ng Bloom and Treat Market. Okay, ako ulit si King, kaya samahan niyo ulit ako bukas sa Palengke Price Watch. Dito lamang po yan sa Good Morning, Kuya! Okay, mga kasangbahay, ngayon alam niyo na kung magkano ang presyo ng ating mga gulay at isda. Tsaka bukas samahan niyo ulit ako dahil aalamin pa natin kung magkano na nga ba yung ilan sa ating mga pangunahing bilihin sa palengke. At maraming salamat po muli sa Bloom and Treat Market! So, na-miss ko itong sabihin. Good morning, Kuya. I would like to thank Fatrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Yan. Go with the power of 500. Go with the power of Fatrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms. Maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, Galao! Uy, 26, 5:26. 5:26 na. Mga tulog pa dyan. Oo, dapat gumising na. Para gumising, mag-share tayo ng ano. Oo, ng mga- kailangan natin mag-exercise. Hindi naman, mag-share muna tayo ng chismis. Ito may papakita ko sa inyong bagong app na sigurado nga ida-download nyo itong app na ito. Ito, panoorin nyo itong app. Gaya nga ng sinabi ng Greek historian, biographer at essayist na si Plutarch, the power of speech is the ability to express a lot in few words. At yan ang isa sa pwede ninyong magawa sa pamamagitan ng recently launched audio-based application na Quipsphere. Through this app, pwede nyo nang ma-express ang inyong thoughts and opinions sa pamamagitan ng 15-second voice recording na maaari ninyong i-upload at i-share sa ibang mga tao. Maliban dito, maaari rin kayong sumali sa mga discussion tungkol sa mga hot and trending topic sa pamamagitan ng campfire feature nito. Mayroon din itong chat feature na maaari mong gamitin to get in touch with your fellow user o Quippers. This app also allows you to create your own sphere or group discussion. Dahil sa mga unique feature ng app na ito, maraming mga tao na ang nagkaka-interes na gumamit nito. Sa katunayan, sa maiksing panahon pa lang ay mayroon na agad itong 20,000 users. Maging ang UNCV ay ginamit din ang app na ito para makuha ang opinyon ng ating mga kababayan. Noong inauguration ni President Rodrigo Duterte, sana unahin ni President Duterte na harapin ang justice system ng bansa. Kalinsabay ng kanyang pagharap sa mga corruption. Napakaliwanag na napakaraming corruption sa ating gobyerno.
Sana'y magtagumpay siya. Peace and order are key to a successful government. If President Duterte can uphold peace and order, then we are on the right track of improving our country. At maging noong makapanayam ni Kuya Daniel Razon si Chief PNP Ronald Bato de la Rosa sa kanyang programang Get It Straight with Daniel Razon. Ito muna ako po ipspira, mga boses po ng ating mga kababayan na nais ng pagbabago sa pamamagitan po ng trending application na Quipsphere. O, pakinggan po natin. Sir, good day po. Mabuhay po kayo. PNP Chief Bato. Tanong ko lang po kung maglalaro po kayo sa PNP Responders ngayong UNTV Cup. To PNP Chief Director Ronald de la Rosa, aka Chief Bato, we salute and support you and President Duterte on your serious fight against drugs and corruptions among the officials of the government. On behalf of all Filipinos here in Mexico, may God guide and keep you and the President and your families. Ang Quipsphere ay downloadable for free. Pwede nyo itong i-download through Google Play Store kung kayo ay Android user at through App Store naman kung kayo ay iOS user. Tayong pictures dyan at recordings kasi si Gilas, yung cameraman natin, lagi akong kinukulit para lang Number one Quippers. Para mag-Quipsphere, para mag-share ng videos natin. Libre ba to? Libre! Pwedeng i-download yan. Pwede ka mag-take ng mga picture ng mga tao. Oo, saka pwede ka rin mag-record. Voice recording. Voice recording. 15 seconds. Pogi. Pogi, pangit. Hindi, kasi maganda din dahil like for example sa Twitter, pagka meron kang masyadong, yung may mga gusto kang sabihin, limited lang kasi yung characters that you're allowed to type in. So dito sa Quippers, instead of typing it, sasabihin mo na lang. Diba? The whole pero statement. 15 seconds. 15 seconds lang. Good job. You can say a lot. Ayan, para naman sa ating Fitness 101, I'm sure kayo kapag nag-workout kayo, gusto nyo may kasama kayo lagi na nag-workout kayo para mas motivated kayo tsaka para mas ganahan kayo, diba? Kasi minsan parang ang lungkot na mag-isa lang kayo pag nag-workout kayo, diba? Parang loner, no? Mas gusto ko talaga pag may kasama ako rin kasi nakaka-motivate din. Oo, yung iba kasi ang ginagawa nila, group workout. Pero paano naman kaya kapag kayo ay exercising with partners? Panoorin po natin to. Good morning, Kuya and Kasambahay. So my name is Coach Ryan from CrossFit MN Quezon Ave. Coach Michelle is right here with me to do the demo of your morning workouts, okay? First, we're going to do burpees, okay? It's very easy. You just need a floor in your house, enough space for you to move. The standard for burpees that I want to see is your chest and your thighs should touch the ground. You guys are gonna jump and clap, okay? So what we're targeting here is your entire body, from your arms to your core, to your legs, as well as your cardio, okay? So Coach Michelle is gonna do a demo of 2 burpees. Good. Again, the standard that we want to see there is your chest and thighs must touch the ground. It doesn't matter if you want to do it slow or fast, okay? If you want more burning, then you can do it faster. So let's go by slow burpees, okay? So for those who's a little cautious, you could do really slow burpees, just jump and clap. Next exercise is jump squats. So here, on jump squats, the way you guys are gonna set up yourselves is your feet should be shoulder width apart, okay? Weight on your heels, and as you go to the bottom of your squats, what we want to see is your hip crease should be lower than your knees, okay? You want to keep that chest up. From there, you guys are gonna explode up and jump up. Very easy to do it also at home. You just need space and yourself. Now, if you want to make it more challenging, you can have a bottle. You can fill it up with water. Or if you have a dumbbell at home, you could also incorporate that. So just holding that dumbbell, that dumbbell rest on your shoulder, keep pointing your elbows forward, and then do the squats. So that way we get more fire and burning on your quads. So this is more of a leg workout. Alright, for
for the next exercise, I have Coach Mags here to help me do the demo of the last two movements that we have. The next movement that we have is lunges, okay? Again, you don't need any equipment. You just need a space to work on. If you have like a mat or like maybe a towel to protect your knee, that would be good. Right here, we have an ab mat, okay? Just to protect for his knee. Now, for the lunges, the standard that I want to see is your knee touches the ground. Your body's upright. Make sure that the weight is also on your heels. And then this is what we want to avoid. For those who want to do it at home, we don't want to see your knees passes through your toes. You want to shift that back. Okay, make sure that the knee is on top of the heel. Right, that way it's very good for your knees. Okay, now from there, just gonna stand, switch legs, and again tap the floor. So this workout is again another leg workout and a core workout, keeping that torso upright. And the last movement for today is mountain climbers. Again, I have Coach Mags here to do the demo. So Coach Mags is gonna get on his setup position. You're going to start with a good plank position, high plank, meaning that you're gonna be on your arms or your hands. Arms are locked. You're gonna set up with one leg right next to your head. Okay, from this position, you're just gonna jump and switch your legs. All right, so this workout is not just a leg workout, more of a core workout, maintaining that plank position. And that is your workout for today, mga kasambahay. If you want for more intense workout, you can visit us in CFMNL Quezon Avenue here at number 42 Examiner Street, West Triangle, Quezon City. You can also follow us on Facebook, CrossFit MNL Quezon Ave, and Instagram at CFMNL. Sa CrossFit Manila Quezon Ave branch dahil nga sa pinakita nila sa ating cardio workout na pwede nyo naman gawing with partners o kaya kahit mas marami kayo, mas maganda at saka mas masaya, diba? Ayan ang ating Fitness 101 for today. Ayan, public service muna tayo. Kong, para ito sa'yo, Si Nanay Teofila Pantuha, 61 years old, mula sa Sumilang, Pasig City. Magandang umaga, Nanay. Magandang umaga po. Ayan, nandito si Kong Erin Tanyada para sagutin niyo yung ikukonsulta. Opo, magandang umaga po. Magtatanong po ako tungkol po doon sa aking birth certificate. Okay po. Wala po kasi sa NSO. Kasi po ako po ay isang walang pinag-aralan. Matagal ko na pong ginagamit yung pangalan ko. Pagdating ko po sa NSO, wala po. Ano po yun? Matagal na? Matagal ko na pong ginagamit ang aking pangalan, ang birth certificate ko. Pagkatapos, nung malaman ko po sa NSO, ay wala po pala doon ang aking pangalan, ang aking lista. Ibig sabihin, hindi ako nakarehistro. Kailan ho kayo pinanganak? 1965 po. 1965. So, hindi, nung kayo pinanganak, hindi ho kayo na-register ng midwife? Siguro po kasi po nung unang panahon, ang father ko po ang nagpapaanak. Tapos nagkahiwalay po ang nanay at tatay ko. Lumaki po ako ng hiwalay sa aking ama, sa aking ina. Kaya yung ginamit ko na pangalan, kahit hindi po kasi ako nakapag-aral, ay sabi po sa NSO, ako daw po ay late registration. Pupunta doon sa ginagamit ko. Sa Marinduque po kasi yung ginagamit kong kapanganakan. Opo. Pero po sa Mulanay po kasi ako bumubuto. Hindi ko po kaya yung pamasahe paparoon. Ano po kaya ang mabuti kong gawin? Well, kailangan kasi po may ebidensya po kayo na ikaw yung one and the same person. So, hahanap po tayo ng mga testigo na may alam na ikaw po ay pinanganak sa sinasabi po ninyong araw para kayo po ay magkaroon ng late registration. So, kung yung mga kamag-anak po ninyo ay nasa probinsya at sila po talaga ay may alam kung anong araw kayo at kailan kayo pinanganak,
hindi po natin maiwasan. Kailangan po natin kunin yung affidavit po nila para yan po ay gamiting ebidensya na kayo po ay pinanganak sa araw na sinasabi ko po kayong pinanganak. So, lalabas po dyan, late registration po. Opo. Ay ano po kaya yan? Ay kasi po nung po nitong last po na nakausap ko yung mother ko kasi nga hiwalay sila. Ay ano naman po, napakagulo po nung nung kami po magkita ngayon nang matanda na ako. Ay ang sabi po, March daw po ako pinanganak, ang April. Parts naman ko po ginagamit. Tapos ay ano daw po, 1954 daw po ako pinanganak. Tapos po 1955 po naman ang ginagamit ko. Well, yun ang magiging mahirap. Kung ano man ang dapat ma-register, yun ang ilalagay. Kasi wala naman pong makatutol po na kayo po ay pinanganak sa sinasabi po ninyo. So, ang payo ko po, saan po kayo nakatira? Nandito po ako sa Pasig City, sa Sumilang po. Okay, nakatira po ako dito. Okay po. Ang pwede ho ninyong puntahan po ay ang Philippine Statistics Authority dito po sa EDSA Corner West Avenue po. Malapit po sa Quezon Avenue dito, no? At sila po ang pwede po magbigay ng giya sa inyo kung ano yung mga kailangan po ninyong gawin o yung mga papeles na kailangan po ninyong sumite sa kanila para ma-register po kayo na kayo po ay pinanganak sa anong petsa po niyan. So, ang payo ko po, para hindi muna po kayo at hindi po kayo kailangan pumunta sa probinsya, dito na lang po sa Philippine Statistics Authority at sila po ay magbibigay kung ano yung mga dokumento na pwede po ninyong isumite na hindi na kailangan po kayo pumunta sa korte. Ay, paano po kaya yun yung hindi man po ako marunong pumirma, hindi po ako marunong kasi po nga hindi po ako nakapag-aral. Sige po. Ang susunod na pwede po ninyong gawin, pumunta pumunta na lang po kayo dito sa Law Center ni Kuya. Sila po ang magbibigay ng giya po sa inyo. Dito po sa UNTV Studios po, dito sa may EDSA PhilAm. So, pwede po tulungan po kayo ng mga abogado po dito sa Law Center ni Kuya. Sige po, maraming salamat po. Okay, marami po salamat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Kong. At mamaya meron pa tayong medical questions. Mamaya pagdating ni Doc Peps. Good morning, Kuya! Good morning sa ating mga kasambahay! Alam nyo ba, naghahanap ako ng pera dito syempre sa kadamuhan at sa mga mapupuno. Pero may nakita ko mas mahalaga pa sa pera. At alam nyo kung ano to? Ipil-ipil. Alam nyo ba kung bakit? Ang ipil-ipil po ay pwede pong gamiting substitute po pala yan para po sa kape. No, yung bunga po ng ipil-ipil, ginagamit po yan pang substitute. And also, ang ipil-ipil po, meron po bunga, di ba? Nakita niyo po yung kanyang seeds, yung buto. Ginagamit po pala pang decoration po para po sa mga bags. Siyempre po, may makikita po tayo dyan, especially sa mga probinsya, ginagamit po yan. Isa pa, yung bark po ng ating ipil-ipil ay ginagamit po para po sa paggawa ng papel. O kaya naman sa mga riyon, sa mga sinulid din po natin. And ang ating pong ipil-ipil ay pwede pong gamitin po yung panggatong o firewood. At syempre, pinaka-importante po, ang ipil-ipil po ay tinatanim po yan sa mga nakakalbong bundok. Importante po yan, mga kasambahay. At alam niyo po ba na ang dahon po ng ipil-ipil ay pwede pong gamitin po yan at iniinom rin po yan. Pati po yung buto ay kinakain po para po sa mga intestinal parasites. Sa mga nagkakaroon po ng bulati po sa kanilang tiyan, ay pwede pong gamitin. Pero syempre po mga kasambay, inuulit po namin, dapat po magpakonsulta po sa mga eksperto kung paano po inumin yung mga decoction po o pinakuluan po ng ating ipil-ipil. Pero kung tutuusin, mula dahon, mula bunga, hanggang kanyang bark o sa kanyang puno, maraming paggagamitan ng ipil-ipil. Kaya tamang-tama po, ito po ay makakapagproduce syempre ng malaking pera. Kaya nga po sa mga negosyante, sa mga nanay, tatay, tito, tita at sa mga kabataan po, lagi nyo po kaming sasamahan dahil po sa mga dagdag kaalaman at kahit po sa lansangan, meron po kayong maaasahan. And you're always on the go!
sila. Ipil-ipil. Sabi ni Kong kanina, ginagamit niya daw, ginagamit mo pala yan, Kong. Pambato na estudyante. Pambato na estudyante? Bakit? Kapag hindi nakikinig? Wala. Mangkukulit lang. Maraming ipil-ipil sa Ateneo. Parang sa UP nga lang yun eh. Oo, sa Sunken Garden. Oo, ipil-ipil. Alam ko kasi noong 60s, ang dami pang ipil-ipil eh. No. Bakit? Ngayon pa rin marami. Meron pa ba? Marami pa rin. Kala ko hybrid na yung ipil-ipil na yun eh. Crossover na ng kape, sabi ni Bong eh. Kala mo naging scars na. Ay, nako. Okay. Word for the day. Genteel. Adjective. Refined. Polite. Well-bred. Sophisticated. Elegantly stylish or fashionable. Pertaining or belonging to high society. Example sentence. At the formal dinner, you are expected to behave in a genteel manner. In Tagalog, magalang. Genteel. Okay, Talia, bagay yan. Fashionable. Parang hindi siya maganda. Sige nga, isang sentence lang. Kaya ba yan? 20 ka na, kaya mo na yan. Oo, hindi ka na baby eh. When my boyfriend was still courting me, he was gentle. Bakit was? Ayun ba, hindi na yun. Hanggang ngayon naman. Pero mas magalang lang. Ikaw, boyfriend, hanggang ligo ka lang malambing. Kayo na, hindi na. Kahapon, nagbigay siya ng pasalubong kay Daddy. Wow! Pasalubong? Saan galing? Galing Tagaytay. Wow! Sa daddy mo siya gentle, hindi sa'yo. Oo. Mahirap sabihin yung kantang Magino pero bastos. Hindi pwede yun, hindi pwede yan. Dumugtong lang medyo sa dulo. Ay, nako. Hindi pwede yun. Sure, lahat naman tayo alam kung ano yung erythromycin, di ba? Ginagamit natin tong antibiotic sa mga infections natin, di ba? Pero alam mo ba kung sino ang nag-imbento ng erythromycin? Ako kasi hindi. Pero panoorin natin to. Scientist. Eto, panoorin natin ang kasagutan. Ang Pinoy doctor from Iloilo na si Abelardo Aguilar ang sinasabing nakadiskubre ng erythromycin. Isang uri ng antibiotic medicine na ginagamit ng mga pasyenteng allergic sa penicillin. Si Aguilar ay nagtrabaho bilang researcher para sa isang kilalang American pharmaceutical company. Natuklasan niya ang erythromycin habang inoobserbahan ang antibacterial actions ng Aspergillus species of fungi sa kanyang hometown. Noong 1949, ipinadala ni Aguilar ang kanyang soil o work sample sa research team ng kumpanyang kanyang pinapasukan. Agad naman na ipinapatent ng kumpanya ang nasabing medisina at pinangalanan ito na Ilozone bilang pag-alala sa lugar ng Iloilo kung saan nanggaling ang soil sample nito. Noong 1952, idineklara ng kumpanya ang bagong uri ng antibiotic at sinimulan na rin ang pagbebenta ng erythromycin. Pero simula nang lumabas ito sa merkado hanggang sa pumanaw si Aguilar noong 1993 ay wala siyang natanggap na pagkilala o bayad sa kanyang naging kontribusyon. Yan, marami kasi tayong mga na-invent na ninanakaw ng mga dayuhan. Oo. Kasi wala din tayong funds, diba? Yun ang mahirap dito. Hindi ko inaakala ko nga, tsaka Monica and Rina, na isang Pilipinong doktor pala naka-invento niyan. Ginagamit ko yan usually, binibigyan ng derma ko yan kapag may pimple. Correct. Daming uses. Dami talaga mga, tulad ng yung fluorescent lamp. Pinoy daw yun. Pinoy din. Flores ang nag-invent. Pero kaya pala. Kinuha ata ng GE or Philips. Kinuha yung trademark. Kinuha yung trademark. That's sad. Ayun. La 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 la. Yeah, good morning. 6:40 ng umaga. Yes, ang bilis ng oras,
no? Isa sa mga favorite, ano mo to? Isa sa aking mga favorite dito sa favorite segment. Good Morning Ika nga, Kuya. sabi nga ng prompter, what's for breakfast? Oo, yes. Nawala ang E sa breakfast. Diet ka ba ngayon? Let's see kung diet ako ngayon. No? Pero mga kasangbayan, mga kasama natin, si Chef Lancer, like the car, and si Chef Inan. Good morning! Morning, Kuya. Welcome dito sa Good Morning, Kuya. Buti wala si ngayon, si Bong. Oo. Kasi skip muna tayo sa pagka-healthy at mag-indulge muna tayo. Yes. Chef, ano ba ang niluto natin? Ikaw muna, Chef Inan. Ang prepare natin ngayon this morning is yung chicken curry sisig natin. Chicken curry sisig. Yes. Yummy. So at least hindi pork. Pwede pala. Pwede kay Bong. Chicken curry sisig. Ano ba ang ingredients ito, Chef? Yan po. Gumamit po tayo ng boneless chicken, turmeric powder, paprika powder, and then all-purpose flour po, red onion, tsaka siling haba. And then para sa sauce na po natin, gumamit po tayo ng siling labuyo, and garlic, butter, all-purpose cream, curry powder, salt, and pepper. And calamansi din po para sa ating garnish. Okay siya. Paano ba i-prepare ito? Okay. Una po, imamarinate po natin yung chicken with the turmeric powder. At susunod po natin yung paprika powder. And then po, salt and pepper. Tapos, halu-haluin natin. And then, papagulumin natin siya sa harina po, sa flour. Boneless to, no? Boneless to, boneless. Tsaka anong part to ng manok siya? Bali, whole chicken po yan. Sama-sama na po sila. So, breast and thigh and leg. Tapos, i-deep fry na po natin siya. Antay natin hanggang sa maging golden, brown and crispy na po. And then, para sa sauce naman po natin, maglagay tayo ng butter. And then after po mag-melt, pwede na po natin ilagay yung onion, garlic, and yung ginger po natin, and then po yung curry powder po. Kung maging spice mix, haluin na sa butter. Haluin na po. Okay. And then po yung ating chicken stock. So gumawa ka ng curry sauce from scratch. Yes, from scratch. Ginawa natin. Okay, pagkalagay ng stock, ano next? And then yung all-purpose cream po natin. All-purpose cream. And then season wood natin with salt and pepper ulit. Pero mga mahilig sa gata, pwede mahalo ng gata, no? Pwede po. Mas masarap po ang gata kung gagamit po tayo ng gata. And then yan po, antayin po lang natin kumulo, and yan. Paghalu-haluin na po natin yung dinip-fry natin na chicken, and then kinat po natin in small piece. And then yung chopped onion natin, ihalo natin, and then yung siling haba. And then yung labuyo po natin. Daming siling, Ikay. Very spicy pala ito, Chef. Very spicy po. Yun, haluin na. Haluin po natin, and then sasama na po natin yung sauce po natin. Wow. Sarap sa kanin na mainit yan. No? Perfect ngayon dahil medyo bitter. At least ngayon may spicy naman. Kasi bitter week tayo. Ayun. Yun po, haluin lang po. And then, prepare po tayo ng seasoning plate. Kailangan po yan. Lagyan po muna natin ng oil para hindi po mag-stick. Ayan, tapos ilagay na. Serving. And then, ilalagay na po natin. Ayan. Yan ang ating sizzling. The sizzling na chicken curry sisig. Chicken curry sisig, no? Yes, alright. Yummy. Yummy. Siyempre, may isa pa tayong handa. Ano ang next dish natin? Chef? Chef Lancer. Lancer the car. Nag-prepare po si Lancer ng mga product po ng champions namin. Sige, isa-isahin natin, ha? Yes, opo. Iba pa po yung video yan. Pero ano yung pinaka-share mo sa amin ngayon, Chef? So, ito po. Yung appetizer po namin is si nachos po. Okay. And then, yung buffalo wings po namin with blue cheese sauce. Okay. And ito po yung pinaka-specialty po namin, bestseller po namin is yung baby back ribs po ng champions. Wow! Champions. Opo. And then sa dessert naman po, meron po tayong blueberry cheesecake. Wow! So, very nakakakompleto itong kakainin natin sa breakfast. Para pan-dinner. Hindi promote na natin since saan ba namin kayo siya pwedeng makontak? Champions. Ayun po. Ang location po namin is General Trias, Cavite po.
Pwede nyo po, meron po kaming catering services. Pwede nyo po kaming makontak sa number po na nasa screen po. Ano number? Matumal. Meron din ba kayong FB, mga Yes. social media accounts? Meron po. Pwede nyo po kaming bisitahin sa Facebook page po namin, Champions Sports Bar and Restaurant po. Champions Sports Bar and Restaurant. Opo. And meron din po kami sa website is www.champions.com.ph po. Champions.com.ph. Ayan po. Yun, Champions Sports Bar and Restaurant po sa Facebook page. and www.champions.com.ph po. At saka located kayo nga, sabi mo sa General Trias Cavite po. Ayan po, yung number po namin is 046-412-4905 Saka po. Chef, anong oras kayo open? Open po kami, mag-start na po kami ng, may breakfast po kami kasi meron po kaming resort. Okay. And then 7 o'clock po sa morning. Pero sa ngayon po, hindi pa po nag-operate yung mga rooms namin. So, bukas po kami ng 11 a.m. until 1 p.m. po. 11 a.m. to 1 p.m. Opo. And then Friday, Saturday po, meron po kaming live acoustic band sa sports bar namin. Opo. Maraming salamat sa mga maraming salamat, guest chef Chef. namin para sa handang napakasarap naman. Variety. Mamaya titikman natin to, di ba? Thank you, Chef. Thank you, mga chef. Gisita, si Of course, 160 muna tayo with Sarah Mona Cova ng PhilHealth. Morning. Ayan. Okay, unahin na natin itong si John Paul Cruz, 23 years old, mula sa Santo Tomas, Pasig City. Magandang umaga sa iyo, John Paul. Good morning po. Ang question ko po is, independent na po ba ang papa ko sa mama ko? Dahil magkasama po sila eh. O i-add ko pa po as dependent? Yes, gusto kong tanungin kung how old yung inyong mga magulang? Ilang taon na po? Kasi papa ko asa 15 eh. Si mama po 48. 48. Unang, John Paul, hindi mo pa pwede i-declare as a beneficiary or dependent yung inyong magulang dahil wala pa sila sa edad na 60 years old pataas. So ang mangyayari dito, kung kaya ng father mo o yung papa mo na magpa-member mo na sa ilalim ng informal economy at i-declare na lang niya bilang isang legal dependent, bilang isang legal spouse yung mama mo para covered na rin siya ng PhilHealth. Tapos pag umabot na sila sa edad na 60 years old, yan ang edad ng senior citizen, yun po yung panahon kung kailan sila pwede maging member ng senior citizen program ng PhilHealth at wala na po silang babayaran. Subalit dito sa individually paying program or informal economy, for the meantime, magbabayad muna kayo ng 600 pesos per quarter. At pwede nyo nang umpisahan this third quarter, July, August, and September para pagpasok po ng fourth quarter, covered na po sila ng PhilHealth. Okay po. Tanong ko rin po, pwede po ba online yun? Yes, pwedeng magpa-member ngayon online sa PhilHealth. Please check nyo lang yung aming website. It's www.philhealth.gov.ph. Ulitin ko, it's www.philhealth.gov.ph. Okay po. Salamat po. Okay, walang anuman. Salamat sa iyo, John Paul. Okay, isunod na rin natin to, Sir Mona Cova, no? Si Aris Morales mula naman sa Hong Kong. May pinadala siya sa ating tanong mula naman sa Facebook, Hello po, OFW po ako dito sa Hong Kong about MedPlus po. I watched the video. Good morning, Kuya. I-consulta mo dated July 6, 2016. Pwede na po ba ako magpasok ng benefit claim? I was admitted in Queen Elizabeth Hospital, Hong Kong for liver tumor operation January 28 and discharged February 11, 2016. Mag-lapse na po ang 180 days ko sa August 11, 2016. I'm running out of time. Malaking tulong na rin po ito sa aming mga OFW. Sana po ay matugunan nyo ang aking mga katanungan. Maraming salamat po. Wala pong PhilHealth office dito sa Hong Kong na dapat ay mayroon sana para magawa ng paraan upang dito ay aming malapitan. Ang alam ko po, OWA office lamang. Muli po maraming salamat po. Ayan. Yes, Iris, pwede yun, Ang kasi nabanggit niya at
Buti naman at alam niya na up to August 11 siya pwede pa mag-claim. Yes. So ang kailangan niyang gawin ngayon is first of all, kunin niya yung statement of account. Dapat nasa lengguaheng English. Okay. Dun sa Queen Elizabeth Hospital. And all the receipts, ipunin niya po yun. And please fill out PhilHealth Claim Form 1 na you could download it naman and print it out sa aming website sa www.philhealth.gov.ph. Fill it out, pirmahan mo po yun. Tapos yung claim form 2 rin, papa-accomplish din niya. And at the same time, kung pwede, nasa Hong Kong, kung pwede, kung meron siyang authorized representative dito or kamag-anak dito, padala doon tapos isubmit na lang po sa PhilHealth. Opo, sa pinakamalapit na local health insurance office sa PhilHealth. And habulin sana natin, sana wag na natin tayo mag-August this July. Kunin niya lahat ng receipt, lahat ng statement of account. And yun nga po, yung PhilHealth Claim Form 1 properly filled out na Claim Form 1, makaka-avail pa rin siya sa PhilHealth. Yan. Maraming salamat sa iyo, Monaco. Meron po bang kayong gustong i-promote? Meron kayong dalang flyer or bago sa PhilHealth? First of all, gusto namin paalam na meron na kaming bagong opisina sa Pasig City. It's at number 35 Iris 1 Building, Meralco Avenue, Pasig City. And sa ngayon, we started last week, meron na kaming shines na ginagawa ngayon, no? Tapos gagawin din namin to later on sa ating mga local chief executives, sa mga bagong panalong local chief executives at sa Congress. Yung SHINE stands for Social Health Insurance Education Series. Para malaman po nila kung ano po ang trabaho ng PhilHealth sa ating bayan at ano po yung maitutulong namin sa ating mga sa publiko po. Yun po yung SHINEs natin. Ayun, meron palang pahabol sa atin. Wala naman to sa Facebook, si Rosel Oyong. Hi, ask ko po, paano kung kaka-60 years old lang po this June? Pwede na po ba siyang mag-avail ng PhilHealth for senior citizen? Yes, pwede na siya pumasok. It's either lifetime member or senior citizen program. So, pwede na siyang pumunta sa pinakamalapit na opisina po ng PhilHealth para mag-fill out siya ng PMRF at magparehistro na bilang isang senior citizen member. Yon, pwedeng-pwede na At ito naman sa San Nicolas sa Pasig City, merong katanungan sa iyo, Doc Pebs. Si Sally G. Esponilla, 33 years old mula San Nicolas, Pasig City. Magandang umaga sa iyo. Good morning po. Tanong ko lang po, yung madalas po na pagsakit ng likod ko sa kabalakang, paano po kaya maititreat po yun? Ay, si Sally ba yun? Ay, hindi yun. Iba yun. Akala ko phone patch yan. Sally, good morning. No? Maraming maging sanhi ng pagsakit ng likod natin, saka ng balakang. Maaring muscular siya. Maaring talaga may problema sa buto. So, halimbawa, kung halimbawa bago pa lang siya, less than a month lang yung pain natin, then maybe you can try doing some taking anti-inflammatories. You can also do regular exercise so that you can strengthen your back, but at the same time strengthen your abdominal muscles. That may help in alleviating your pain. But it has been, if it's been there for more than a month, tingnan mo rin kung alin yung, together with that, tingnan mo kung mga anong activities ang nakakalala ng pain mo. Halimbawa, sitting for long periods or sitting for a long period, standing, sitting, walking for long periods, then you may want to address that as well. Now, if you have other symptoms such as fever, weight loss, loss of appetite, and so on and so forth, you may want to consider having a doctor's consultation kasi baka we have to do diagnostic tests like X-ray, some blood tests. Minsan kailangan natin MRI to help diagnose your case. Okay, Sally? Okay, maraming salamat po. Thanks, Sally. Ayan, meron tayong legal question ulit, Kong Erin. Si Walter Lomboy, 17 years old, mula sa Pinagbuhatan, Pasig City. Magandang umaga sa iyo, Walter. Magandang umaga po. Tanong ko lang po. Go ahead. Ano po ba? May karapatan po ba akong tumira sa bahay namin? Anong ibig mo sabihin? Ilang taong ka na ba? 7 din po. Kasi po yung magulang ko po,
may naipundar po silang bahay. Tapos po, naghiwalay na po sila. Tapos yung tatay ko po, nag-asawa po ulit, 9 years na sila. Tapos, yung stepmother ko po, masungit, strict. May karapatan po ba akong tumira doon? Oh, may karapatan ka dahil unang-una minor ka, no? 17 years old. So dapat inaalagaan ka ng tatay mo. At kung meron kang problema sa nanay mo, di kausapin mo yung nanay mo at kausapin mo rin yung tatay mo para maayos yung problema. Pero wala silang kapangyarihan, no, yung nanay mo na paalisin ka sa bahay dahil unang-una minor ka, pangalawa tingin ko yung bahay ba niyan yan ba yung bahay na sabihin natin tinayo ng tatay at nanay mo o ibang bahay na ito? Ayun po yung tinayo ng nanay at tatay ko. Oh, that's the family home. So since you are a legitimate child and you are underage, you're a minor, no, you have a right to stay in the house that your father is staying in. Okay po? Okay, maraming salamat, Walter. Yan. Thank you, Kong. Yan. Okay, Jegs. Alright, kumakain ka ba? Go. Go. Hindi mo ako aawayin mamaya, Okay, sige. Kababaihan, pwede na rin sa mga kalalakihan na maraming sapatos. Most especially para kay Doc Pebbles. Ayan, di ba? Para bibigyan kita ng tips, Doc Pebs, kung paano mo organize yung mga shoes mo na napakadami. Yeah. Panoorin po natin ito para sa ating Kaya Mo To. Karamihan sa ating mga babae ay mahilig sa sapatos. Sa katunayan, sa sobrang hilig nga natin sa mga ito, kung minsan ay hindi na natin alam kung saan natin ilalagay ang mga ito o kung paano natin ito aayusin. Pero kaya naman niyang gawa ng paraan. Tamang diskarte lang ang kailangan. Kung wala na kayong mapaglalagyan ng inyong mga sapatos, maaring mag-install ng shelves sa corner ng inyong bahay para magkaroon kayo ng ekstrang lalagyan ng inyong mga shoes. Pwede rin kayong gumawa ng inyong sariling shoe cubby. Gamit lang ang mga lumang PVC pipe. Kung mayroon kayong old ladder o hagdan sa inyong mga bahay, pwede nyo itong gamiting creative rack para sa inyong mga high-heeled shoes. Pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyong shoe tray na pwede ninyong ilagay sa ilalim ng inyong mga kama, cabinet o closet. Para naman makatipid tayo sa space, gawing front and back o baligtaran ang paglalagay ng sapatos sa inyong mga shoe rack. Gumamit ng shoe organizer na pwede ninyong isabit sa wall o back door ng inyong mga bahay. Ang mga hanger o ipit ninyong hindi na nagagamit, pwede rin namang gamitin na lang para isabit ang inyong mga sapatos sa inyong shoe drawer o closet. Pwede rin ilagay ang mga sapatos sa shoe boxes, tapos ay lagyan ng label o shoe photos ang mga box. Sa pag-aayos ng inyong mga gamit, dapat din maging creative. Kaya para matuto ng iba pang unique ways to organize your things, stay tuned lang mga kasangbahay dahil dito sa Good Morning Kuya, Kaya Mo To. Yan, Doc Pebs para sa yan. Aayusin ko yung shoes mo. Aayusin ko yung napakaraming shoes ni Doc Pebs. Illegal na drugs ay isa sa mga malalang problemang matagal nang kinakaharap ng Pilipinas. Sa katunayan, ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong 2015, sa Metro Manila pa lang ay 92% na ang mga barangay na apektado ng illegal na droga. Kaya naman pinagsisikapan ngayon ng bagong administrasyon na sugpuin ang suliraning ito. Patunay dyan ang sunod-sunod na operasyon kontra droga at panghihikayat sa mga drug offender na sumuko na sa mga otoridad. Pero sapat nga ba na hulihin o pangaralan lang sila?
Ano nga ba ang mabisang gawin para matulungan ang mga drug offender na tuluyan ng magbagong buhay? Yan ang ilan sa mga katanungang sasagutin ng ating panauhing makakasama ngayong umaga. Good morning! Good morning! Good morning! Hi, good morning po! Kasama Welcome natin back! si Dr. Subida. Of course. Hi, Doc. Nakaka-20 araw na. No? Marami na pong namatay at marami na rin pong nasuko dahil sa usapin ng drugs. No? Ngayon, syempre, sa dami po na sumusuko sa iba't ibang dako ng ating bansa, ang pinag-uusapan dito, syempre, rehabilitation. Right. So, how do we rehabilitate drug users? Rehabilitation ng drug user can be multifactorial or multifaceted. Ibig sabihin, hindi lang yung disease of drug addiction, kundi yung totality ng buhay ng addict na tinatawag. So, when you talk about that, you're not only talking about yung external na environment niya, but also yung internal process niya, yung paano siya mag-isip, paano siya, ano ba yung nararamdaman niya, ano ba yung mga bagay na nakaka-stress sa kanya, and so on. Paano nagiging addict ang isang addict? Kasi yun yung nakagimbal sa mga tao. Well, whether a drug user or in a specific, how would you say it, game, no, hindi yung no? Bakit nagiging addict? Pangkaraniwan na sinasabi natin, may problema sa pamilya, may problema sa relationships, poverty, and many other things, no? But the way I see it, in my opinion, it's more how the person feels, how the person thinks about his life or her life. In other words, may kaugnayan talaga yung sa character niya, sa personality niya, sa values niya. Kasi kahit na ano yung nangyayari sa environment niya, sa pamilya niya, and so on, hindi siya mapupunta doon sa addiction. So, pwede ba sabihin natin itong addiction is a form of escape sa reality na ayaw niyang harapin? That's right. It's a psychological, emotional escape, and he's after a certain feeling, he is after a certain experience when taking his drug of choice. Ibig sabihin, doon siya na-addict. Kasi kapag kumuha siya noon, nag-take siya noon, may feeling yun May experience doon Doon siya na-addict, not in the substance itself. And don't you think na, well, itong klaseng treatment na binibigay sa mga users na addict, hindi pwedeng itong solusyonan overnight. Of course. Yeah. Dahil kung problema sa pag-iisip ito, mahabaan ito. Yes, right. No? So how do addicts respond to these kinds of treatment? Dahil some people will say cold turkey, some people will say, I don't know if they say it, but unti-unti dapat binabawasan kasi kung cold turkey, nagkakaroon ng mas malaking effect sa isang addict. Hindi ko alam kung ano yung kuan. Meron kasi disease approach na tinatawag, the medical approach, na kung saan ay they would say na kailangan ay magkaroon ng progression of withdrawal and so on, or even total abstinence na tinatawag. But there's also a non-disease approach na kung saan you go by the natural life process of the person. In other words, ang focus mo ay hindi yung addiction niya, kung hindi yung totality ng kanyang buhay. It can be through social reinforcement, it can be through livelihood, it can be through individualized emotional and psychological treatment. In other words, ang pinaka-key recovery niya talaga nandoon sa internalization niya ng values, internalization niya na some things that would help him cope with stress. Kasi pag na-stress yan, pupunta siya doon sa drug of choice. Doon siya pupunta.
Oo, pag na-stress yan. So you would have to teach the person how to cope with stress and how to deal with life's problems. Yung nakikita natin, for example, dahil admitted naman kasi ng ating gobyerno na kulang ang rehabilitation centers dito sa buong bansa, no? And as a matter of fact, one example, nag-guest nga kami dito ng isang taga-PNP. Sabi nila yung tahanan nga dito sa Quezon City can only accommodate 150. And they have 1,000 plus, no? So, meron tayong nakikita, pinapapunta sa gym, pinapa-zumba. No? Will this help? Well, that's what we call RT, no? Or recreational therapy, which is part of the standard rehabilitation protocol na kung saan may aspeto ng ganon. But as I've said a while ago, these are just temporal and external. Ang pinaka-key talaga dyan ay magkaroon sila ng coaching on their life situations and how they respond to this situation. So it's really counseling, it's really values formation, because when you have those values inside you, your thoughts would be affected. Your feelings would be affected. The way you respond to life stress would be affected. So talagang doon papasok yung pinaka-permanent recovery. Kahit hindi mo sila bantayan, wala naman 24/7 na bantay. Right? So kahit di mo sila bantayan, they would be on their own recovering because there's something there inside them that would help them. But would you say also, Doc, before we go, kailangan may kausap parate? Yes. Yung isang addict. Kasi kung nagsosolo parati yung kwan, dun pumapasok ang lahat ng negative thoughts. That's right. Ng isang tao. Well, kailangan yung kausap niya, maganda naman kausap. Kasi hindi lahat ng kausap ay nakakatulong dun sa addict. In other words, there must be some direction, some intentionality, some guided supervision in terms ng ano yung dapat nilang pag-usapan to help in the character formation and the psychological emotional healing of the drug addict. Any messages po o kung saan ho kayong pwedeng puntahan sa dami po ng sumusuko ngayon, baka naghahanap ng pwedeng kausapin o pwedeng tumulong sa inyo? Yes. www.drsubida.com. You can also call my number, and I'm just around here, just at the back of this TV station in South Triangle. Okay, maraming salamat, Dr. Angelo Subida, ang ating expert dito sa usapin ng rehab. Okay. Ayan, sa usapang pangkalusugan naman. Sino nagmamigraine dito? Ako! Ayan. Hindi ako minamigraine. So yung isang sinasabi nila yung migraine daw, di ba, pagka nagpapalit yung panahon, no, na nagtitrigger din. But basically, di ba, paano mo nalalaman nagmamigraine ka? Sakit, tapos iba yung sakit ng pinya dito. Hindi lang sa simpleng headache. Di ba meron din mga sinasabi lang prodromal signs, di ba, or early warnings na hindi nyo ba naramdaman yung bago kayo mag-headache, meron kayong na-experience na bang signs right before your, let's say, sensitive to light. Ako nahirapan ako yung bright light. So yan, yung mga, tsaka yung pag masungit si Kikay, baka nagsa-start yung migraine niya or kaya depression, yung madaling, aside from depression, yung madali naman ma-excite, parang ako. At saka yung yon. So these are some signs of migraine. No? When that already happens, siguro that's when you start already taking your medications or you start protecting yourself from getting migraine. But they also mentioned that there are some environmental factors that can cause migraine. They asked a set of patients with migraine, and then they pina-identify kung ano yung mga nagtitrigger ng migraine nila. So yung 73% of them mentioned weather. No, weather changes and barometric pressure changes. 64% mentioned na pag may naamoy silang masangsang, nagtitrigger yung migraine. 59% said if there's flickering or bright lights would trigger their ikaw ba? Ako kasi yung bright light sometimes And then smoke, whether it's from smoke emission or cigarettes, that can also trigger.
extreme in temperature such as heat and cold also can trigger. Changes in altitude and high wind. So if you notice, there are several things there that would point to weather. High winds, temperature, altitude changes, and barometric. And they're quite significant, no? So when that happens, you try to already take your medications. So sabi nila, pagka nagpo-prodrome ka or merong trigger factors, better before the onset of headache, unahan mo na. So you can do that, no? And then also take note that of other factors. So you can do a pain diary. So let's say for today, you experience headache. Was it at this time? No, what did you do? Did it work? Did it not work? You can also, let's say, other factors, let's say, yung vomiting, no, may naamoy ka, nag-trigger na headache, sulat mo na yon. Tapos you also put the time when it started and when it ended. You also monitor if it was aggravated by any food or beverage. Kasi yung iba, di ba, sa MSG? Ako, MSG, talagang alam ko tuloy kung may MSG yung food kasi sobrang trigger yun sa akin sa migraine. And then also, if there was changes in temperature. If you have a pain diary, you'd be able to look back and see what are those trigger factors and prevent it. So, avoid these things para it will also avoid your But Doc, my question is, there are times na iba-iba yung places ng head kung saan talaga yung sobrang sakit nung pain, yung sakit nung migraine. Like, for example, there are times it would be here, there are times it would be here, there are times it would be here. Yun yung areas na nagtathrob talaga siya pag nagsusumpong. Usually for migraine, it's generalized, no? Pero kasi yung occipital area, it could also be what we call tension headache, and that is brought about by muscle spasm at the back of the neck. So, for some patients who have tension headache, kaya tension kasi nga, it's usually related to high stress naman, you can give them muscle relaxants aside from just anti-inflammatories. Kasi sa migraine, paracetamol actually works for some. No? Yung iba, ako, I have to take caffeine tablets for my migraine. But other than that, no, I think at the end of the day, what's important is you take note of which ones would trigger your headache, whether it's weather conditions, whether it's a noxious stimuli. And what happens kasi, ang sabi na theory, you get your migraine because it's like triggering your body to move to a safer place. Parang ganon. So let's say bright light, iba-block off mo yon, or kaya. So yun yung theory behind it. But I think what's more important is that we identify what triggers using a pain diary, and before you avoid the trigger factors, and before when you recognize your early signs, you already start your medications or you take your interventions. Yun. Yan. So bawal na mag-absent dahil sa migraine. Yan pa naman ang lagi kong excuse. Wala ka na excuse ngayon. O walang driver. Pero madalas migraine. Hindi ka na talagang excuse na yun. Ay, sorry. Hindi ko alam na ganun pala excuse mo. Hindi, totoo talaga yan. Excuse, ano, nanonood si Kuya. Hi, Kuya.